Mapagpalang gabi mga kapower. Napanood ko po yung vlog ni Buddy patungkol kay John. At ako yung na tawagan ng pansin sa kalagayan ng mag-ina. Dahil naman po lingid sa inyong kaalaman, ako po yung naging kasangkapan para magkaroon ng trabaho si John, makarating ng Tarlac kumbaga, dahil doon po yung trabaho niya. At nung una naman po maayos naman at maganda yung naging takbo po, kasi napapadala niya si Nanay Gina. Tuwa din yung matanda sa sitwasyon nila. Pero sa nangyayari po sa ngayon, tulad ng napanood ko, mukhang naliligaw ng landas si John. Nawabarkada up to the point na nag-uwi pa ng babae. Kung totoo man yun. Kasi wala man po ako doon, di ko nakikita kung anong totoong sitwasyon. Pero noon pa man, nabanggit ko na rin po kay Buddy kasi na may nararamdaman akong kakaiba. Na parang ganun nga, natututo na mag-girlfriend si John. Wala namang problema doon. Hindi ako against na matutong mag-girlfriend, matutong mag-appreciate ng opposite sex si John. Kasi lumalaki na rin siya, tumatanda na, 20 years old na. Ewan ko, 20 na ba? At normal yun bilang tao na dumaraan sa ganun. Nagkakaroon ng pagtingin sa ibang o pagtingin sa opposite sex. Ang hindi ko lang nagustuhan sa laman ko yung nag-uwi ng babae. Parang naiiba na ng landas si Jan to the point na pati yung trabaho niya nasira. Natanggal siya dahil nga hindi nakapasok. At tama naman na sinita siya ni Ma'am Amor po sa ginawa niyang yun. At binalaan na pauuwiin. Pero dahil nga po umiyak daw si John, dahil ayaw niya at magiging kawawa siya uli, hindi po niya pinauwi. Naawa rin po si Ma'am Amor sa kanya. Ang problema po, si Nanay Gina. Paano naman si Nanay Gina kung ganyan ang sitwasyon ni John at napapabayaan na niya si Nanay Gina na siyang numero unong dahilan kung bakit siya napunta ng Tarlac para matulungan ang mama niya. Mukhang nakakalimutan na yata. Mukhang nasasakripisyo si Nanay Gina. At sabi nga po ni Buddy na siyang nakakita parang lumala yung kalagayan ni Nanay Gina. Kasi alam naman po natin nung nandun sa kay Buddy yan sa amin, umigi-igi na po si Nanay Gina. Nakakausap na ng maayos, nakikipagkwentuhan na, nakikipagsabay na sa biruan. Pero sa explanation po ni Buddy, napakarami na namang bitbit na bag. At wala na rin yung saklay niya. Kahoy ang ginagamit niyang tungkod. Parang napabayaan po talaga si Nanay Gina. Yun po, nanawagan po ako kay Ma'am Amor. Dahil nasa inyo po si John, nasa poder ninyo, obligasyon ninyo. Paano po kung
magkaproblema. Kayo po ang puputukan yan. Sa inyo po mabubunton ang sisi. Paano kung biglang mag-asawa si Jan? Paano kung makabuntis si Jan? E di nila po siya makakaalis dyan. At ang realidad ay manatiling realidad na si Nanay Gina ay napabayaan na. Tulad po ng nabanggit din na nababarkada si Jan, paano po kung maling barkaman na ang nasamahan niya? Pati naman po natin, nasa edad na mainit si Jan. Yung mga ganyang edad na hindi nakaranas ng mga kung ano-ano, kumbaga bago sa kanya lahat. Para bang nasa atat, sabihin natin atat, na maranasan ang mga bagay-bagay. Dahil lahad sa kanya, nabuksan sa kanya yung mundo na magkaiba sa mundo niya noon na magkasama sila Nanay Gina, napalakad-lakad lang sa daan, nangangalakal, kumain dili. Yun po, naranasan niya ng kumita, naranasan ng mabarkada, naranasan ng mag-girlfriend kung totoo man. And I think totoo no, and I think totoo po yun. Ang pinakakawawa po rito, si Nanay Gina. Huwag po natin kakalimutan, si Nanay Gina ang pinakadahilan kung bakit napunta si Jan sa Tarlac para magtrabaho. Yung pagmamahal niya sa mama niya noon, na maibigay ang gusto ng mama niya, yun po ang reason na sa pagdaan ng panahon ay para bagang nakalimutan na, nawaksi sa isip ni Jan at tuluyang nahuhulog yata sa pagpapabaya kay Nanay Gina. Kaya gaya nga po nabanggit ni Buddy, kung talagang ikaw ay mapagmahal na anak, doong oras na pauwiin ka sana sa ginawa mong mali, na umiyak ka dahil magiging kawawa ka uli, sana nung time na yon maisip mo ulit nanay mo. Magiging kawawa ka uli, yung mama mo, ang tingin mo ang sitwasyon niya, hirap maglakad, bali ang paa, nangalakal mag-isa. At alam naman po natin gaano niya kamahal si Jan. Nag-iisang anak na lang na niyan, nangawala na yung iba, halos ayaw niyang mailayo sa kanya yan. Nakumbinsi lang dahil din sa kagustuhan ni Jan na makapagtrabaho para sa kanila. Tutuloy po natin maya pag-uusap tungkol dyan mga kapower, at dumating na yung alaga ko, pauwi na kami. I'll be right back po. Ayun na nga po mga kapower, no, dito na ako sa bahay. Balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Ang iisip ko kasi pwedeng maipit dito sa sitwasyon na to si Ma'am Amor. Kasi hindi niya na-explain yung side niya. Nabanggit pa nga ni Buddy na what if magdemanda si Nanay Gina. Pero patingin ko naman pagdating sa bagay na yun, nasa wastong gulang na rin si Jan naman. Pero yung ano ba, obligasyon, yung pagtitiwala ng tao, pagtitiwala ng isang Nanay Gina, pinagtiwala niya yung anak niya na pinakamamahal kay Ma'am Amor. Tapos, ganun palang kalabasan. Samantalang napaganda ng usapan noon. Kung anong gagawin niya doon, at kung ano ang purpose ng pagtatrabaho niya na para sa kanilang mag-ina. So nga lang,
Sa pagdaan ng panahon, medyo nag-iba. Para bagang totally kinalimutan ni Jan ang nanay niya. Parang nakakaano tuloy mga kapower, no? Nakakabahala, parang nakakonsensya na rin na ako yung akong naging kasangkapan eh. Ako yung naging way para makarating si Jan doon. Ako yung kasama ni Jan eh. Ako yung naghatid. Nagmotor kami papunta ng Kamiling, Tarlac. Pero sitwasyon po kasi ngayon, malaki pong pagbabago eh. Siyempre, dumaraan ng panahon, nadadagdagan yung mga alam din niyan, may experiences niya, nadadagdagan yung edad niya, yung maturity niya nadadagdagan. Nadadagdagan yung maturity ng pagganon eh. Sa halip na mas makapag-isip siya ng mas mainam, mas maayos para sa kanila mag-ina eh. Para bagang kinalimutan niya na si Nanay Gina. So bagay na panood ko man po yung vlog ni Buddy na sabi ni Ma'am Amor eh, 3 days pa lang nagsisimula uli si Jan sa trabaho niya. At dati-rati naman po ay nagpapadala daw lagi kay Nanay Gina. Yun nga lang, nagkaroon ng problema yung nagdala silang babae daw sa bahay. Tapos natanggal siya sa trabaho, kaya 1 month na siyang walang trabaho. Kaya siguro hindi nakakapadala kay Nanay Gina. Kaya sana, kay Ma'am Amor na po, kung mapanood niyo po ito, paki-message niyo po ako para mas maliwanagan po ako. Kasi hindi ko nakuha yung gusto kong malaman dun sa vlog ni Buddy. Kung ano talaga ang totoong sitwasyon ni Jan. Sabi, nagtitinta, nag-iihaw ng manok sa palengke ngayon. May 300 na sahod bawat araw. Dahil nga po natanggal dun sa trabaho niya dati. Na mas maayos sana. Baka kulangin pa sa kanya yun eh. Kung di siya mag-iisip na para sa kanila mag-ina. Kasi parang sa takbo kasi ng napanood ko parang nabarkada na rin si Jan. Eh kung nabarkada siya, sana wag naman po. Sana wag naman po humantong sa pagsisihan niya sa bandang huli. Makapag-isip siya eh huli na. Yung kanyang ina na nagluwal sa kanya, kumalinga mula pagkabata, nagtaguyod, iningatan siya. Halos ayaw siyang mailayo. Pero pinagbigyan siya sa kanyang nais na makapagtrabaho dahil nga po sa kadahilanan na para sa kanila rin. Eh, siya rin yung ina na binabaliwala niya. Sana, mali ako, no? Sana, hindi niya binabaliwala. Huwag siya mahulog doon sa sitwasyong ganun. Nakakalimutan niya si Nanay Gina. Sabi naman po nga po ni Ma'am Amor, nagpapadala naman daw. Nga lang, natanggal sa trabaho. Yun ang pinaka-problema ron eh. Natuto siyang barkada, natutong magkaroon ng girlfriend. Eh baka doon na lang mapunta lahat ng sahod niya. Kaya, Ma'am Amor, please lang po, message po kayo sa akin. Dahil mahirap po yan. Na, imagine po natin kung ano yung nararamdaman ng isang Nanay Gina ngayon. Tapos hindi pa wasto yung kakayahan na pag-iisip. Kasi sabi nga po ni Buddy, lumala na naman. Alam po natin sa Nanay Gina, may something. Dahil sa depression tsaka trauma ng mga pinagdaanan niya. Na imbis na umaigi-igi na noon, eh, bumalik na naman sa dati at mas lumala. Diyan, tawagan mo lagi si Nanay Gina. Nangungulila sa iyo yung mama mo. Sana makapasyal kayo doon. Mapasyalan niyo uli si Nanay Gina. Ma'am Amor, sana po mapasyalan niyo si Nanay Gina, ano po? Para mawala na po yung ano niya, agam-agam, hinanakit kung meron man, yung pag-aalala niya sa anak niya. Napakahirap po kasi para sa isang magulang eh. Totoo nga yung kasabihan na ang anak kayang tiisin ng magulang. Pero ang magulang hindi kayang tiisin ng anak. Ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon. Nakahandang gawin ng isang magulang lahat para sa anak eh. Pero yung anak wala. Saka lang maiisip
paghuli ng lahat. Sana sa lahat ng anak na po, habang hindi pa huli ang lahat, may paramdam natin sa ating mga magulang kung gaano natin sila kamahal. Hanggang yan po. Maraming salamat. Sana mapanood po ni Ma'am Amor to. Hanggang sa muli, God bless us all po. Bye-bye!